Tayong lahat ay manalangin, buksan natin ang gawain ng Diyos. Hindi po natin to gawain, kundi gawain ito ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw ang nasa aming kalagitnaan dahil pangako mo po yan, O God, na 2 man o 3 magkaipon sa iyong pangalan, ikaw ang nasa aming kalagitnaan. Kaya Lord, salamat sa iyong dakilang presensya na nandito ka sa aming kalagitnaan, O God. At dahil nandito ka, Panginoon, ikaw ang mag-deliver, ikaw, Panginoon, nagpaintindi sa amin at ikaw ang magturo sa aming mga puso paano ka sambahin, paano ka mahalin ng may katapatan, O God. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. I'd like to talk to the people today about what kind of a spirit witnesses in you. Gusto kong talakayin sa mga tao ngayong umaga kung ano yung espiritu na saksi sa inyo o nagpapakita kung ano kayo. The most of the people on my subscribed channel doesn't know a lot about my history. Marami sa mga nakikinig ngayon dito sa channel na to ay hindi alam kung ano yung pinagmulan ko o kung ano yung mga pinagdaanan sa nakaraan. In 1975, I got converted and received a baptism into the Holy Spirit. Noong 1975, ako nabautismuhan sa Espiritu. A new convert, a real convert can be tossed to and fro by all the doctrines that they hear. Ang isang tunay na nabago sa Panginoon ay maaari pa rin silang matangay ng kung anumang mga bagay na naririnig nila. The doctrines that you hear preached in many of the different church denominations are nothing but heresy and lies. Yung mga naririnig natin ngayon sa pulpito, sa mga simbahan sa panahon ngayon ay mga kasinungalingan. That causes a lot of confusion in the mind of a new convert. Na maaring magdulot ng pagkalito sa isang isang bagong nilalang na nabago na sa Panginoon. There was many times since 1975 I looked like I was backslidden. Maraming mga pagkakataon simula noong 1975 ay parang kung titignan ay para akong tumalikod. And that's not what it was. I was confused. Pero hindi yun yung nangyari. Ako lamang ay nalito, nagkaroon ng kalituhan sa isipan. Because that's what sedition and heresies does. It confuses a young mind. Yun yung ginagawa ng mga doktrina na naririnig natin ngayon sa pulpito, parang inaakit ka na magdadala ng kalituhan sa isipan mo. Even in the natural, when a child is born, Kahit sa natural, kapag ka ang isang sanggol ay naipanganak, that child is born, and yet it's a few days before his eyes are fully open. yan. Diba? Yung sanggol pagkapanganak sa kanya, aabutin pa ng ilang mga araw bago niya maimumulat talaga yung mata niya. But even at that, when that baby's eyes is open, I can look back. I'm not conscious of anything up until about 4 years old. Yeah. Pero kahit na sa ganun pa man na naimulat man niya yung mata niya, wala pa yung kumbaga kamuwangan nung isang bata hanggat hindi siya humahantong ng 4 na taong gulang. And you see, that's what I realized was when I got born again, there was all this confusion. Yan, ang aking napagtanto na kahit nung bago pa lang ako na naipanganak sa Panginoon, merong mga kalituhan na mga bagay. Every denomination has their own particular teachings. Amen. Lahat ng mga denominasyon o mga grupo, sekta, na ngayon ay mayroon silang iba't ibang katuruan. The Apostle Paul warned his converts in Colossians, the 2nd chapter.
nagbabala si Apostol Pablo sa kanyang mga convert sa Colosas. After they was born again under his ministry, Na matapos sila na nabago sa Panginoon, he warns them in Colossians 2nd chapter, beware. sinabi niya na mag-ingat kayo. Don't be led away and taken captive by any man's doctrine. Na huwag kayong mabihag o huwag kayong makuha ng kahit na anong mga doktrina. He said if this happens, Satan is moving you away from the hope of the gospel. Yeah, dahil kapag nangyari ito, si Satanas ay hinahata kayo palayo mula sa pag-asa na makikita natin sa salita ng Panginoon. And he said their tradition, their culture, their philosophies, their vain deceits and teachings will take you captive. Yung kanilang tradisyon, kultura, katuruan, filosofiya, ay yun yung hahatak sa'yo, palayo. And it's strange that if you study scriptures, At isang bagay na kapag ka ikaw ay inaral mo yung salita ng Panginoon, Paul wrote that particular letter to the Colossians. na isinulat niya yun para sa mga taga-Colosas. And that was roughly 35 years before God gave John the book of Revelation. At yun ay 35 years bago na ibigay yung propesiya kay Apostol Juan, yung huling libro na pahayag. And God spoke to John about the church at Thessalonica. Yeah. At doon naman sa libro ng pahayag ay nagpropesiya ang Panginoon na binigay kay Apostol Juan patungkol sa Thessalonica. Thessalonica is in the Rizal of Colossians. It's in the same Rizal. Yeah, okay. Yung Thessalonica ay nakapaloob siya sa Colosas. Pay close attention. Magkasama lang yung lugar na Pay yun. close attention to what I'm saying. Makinig mabuti sa sabihin ko. 35 years after Paul warned them about what was starting to happen, it already had them 35 years later when God spoke to John on the Isle of Patmos. He said, you're lukewarm. 35 years nung 35 years mula nung isinulat ni Apostol Pablo yung pagbababala sa mga tao ay nangyari na yung sinabi na naging maligamgam yung mga tao. You see, that's what lukewarmness is. Yun yung ginagawa ng pagiging maligamgam. See, I fell prey to all these ideas and terminologies of the full gospel churches. Ako ay nahulog dito sa mga ideolohiya ng mga iba't ibang simbahan I got confused. hanggang sa ako ay nalito. It upset hope and faith in me. Confuses me. Dahil nga, nalito ako, parang nawalan ako nalungkot ako, nawalan ako ng pag-asa. So I quit going to their churches. Kaya nag-umpisa akong tumigil na pumunta sa mga simbahan. Then they started saying, you're backslid. Tapos sasabihin nila sa akin, ay, tumalikod ka na sa Panginoon. Or you fell away. Or nawala ka na sa Panginoon. This is the great error today, everywhere I see. Yan yung everywhere I isang go. napakalaking kamalian na nangyayari sa panahon ngayon kahit saan tayo tumingin o saan natin makikita. I don't want to go into these long testimonies of people that I've restored. Hindi ko napapahabain pa na isa-isahin yung mga patotoo ng mga tao na muli silang naibalik sa Panginoon. And brought them back to the faith of their use from every denomination you can think. At naibalik sila sa pananampalataya. Mula ito sa iba't ibang mga grupo, itong mga taong ito. Which is God fulfilling in me what He told me almost 40 years ago. Ang Panginoon ay tinupad ng Panginoon yung sinasabi niya sa akin nung maraming taon nang nakalipas.
I was early one morning praying and fasting, Isang umaga, ako ay nananalangin at nag-aayuno. and it was when I was first beginning to see all these problems. At doon ko unang nakita itong mga problema na ito. And when I would pray for the people in the churches, all I could pray by the Spirit, God help these people. At kapag ako ay nananalangin para sa mga tao, ang aking pinapanalangin ay Diyos, tulungan mo itong mga taong ito. I wanted to help these people out of Babylon, all these different, and restore them to the faith that God began with them. Gusto kong tulungan silang makaalis dito sa iba't ibang lugar na itong Babylonia at maibalik sila sa kung saan sila na nag-umpisa. I could hear the Holy Spirit saying, come out of her, come out of Babylon, my people, from wherever you're Narinig ko, at, Panginoon, na sinasabi na umalis kayo dyan sa Babylonia. and I'll restore you to your faith of your youth. Hallelujah. At ibabalik ko kayo sa inyong, ibabalik ko kayo sa pananampalataya ninyo. This was 40 years ago, Ito ay nangyari 40 years ago. and the Holy Spirit came down on me, Nung ang banal na espiritu ay dumating sa akin. and the Lord spoke to me, I'm going to use you Hallelujah. At nangusap ang Panginoon sa akin at sinabing, gagamitin kita to restore faith upang maibalik yung pananampalataya in the Baptist people, mula sa mga taga-Baptist, the Lutheran, sa mga Lutheran, Episcopalians, Episcopalian, the Methodists, mga Methodist, and the Catholics, at mga Katoliko, and Pentecostal. at mga Pentecoste. Well, see, that was quite a shock to me because I come out of the Pentecostal movement. At nagulat ako doon kasi ako mismo nanggaling ako sa Pentecoste na samahan. And as time went on over the last 20 years, At sa loob ng 20 taon, maybe 25 years, I've seen God do that very thing with me in my ministry. at nakita ko na nilagay yun ng Panginoon sa ministry ko, yung sinabi niya sa akin. I can give you testimony on testimony Pwede ako magbigay sa inyo ng mga patotoo how God has used me to restore and bring back people out of all of these Babylonian ideologies back into the faith. na kung paano ako ginamit ng Panginoon na maalis at maibalik mula sa iba't ibang katuruan ng Babylonia itong mga taong ito. See, a lukewarm person is one that's lost that fire of God's love. Yung mga isang taong maligamgam, ito yung mga tao na nawala yung apoy nila sa Panginoon. See, God's love is shed abroad in our hearts Diba? by the Holy Ghost. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagliliwanag sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hallelujah. And when He sheds His love into your hearts by the Holy Spirit, At kapag ibinigay niya yung kanyang pag-ibig sa iyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, His Spirit bears witness in your spirit Amen. Yung Espiritu niya ay nagiging nagpapahayag sa iyo, nagiging katunayan sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu. See, He sheds His love by the Holy Ghost into your heart, then you can cry, "You're my Father." Hallelujah. Ibinubuhos niya yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng banal na Espiritu at doon ay ikaw ay iiyak sa Panginoon at tatawagin siyang Ama. But here is the thing that Paul was warning about, I'm warning you about, and God warned John about. At ito yung bagay na babala ni Apostol Pablo at aking ibinababala sa inyo at naging babala ng Diyos kay Apostol Juan. A lukewarm churchgoer is in love with an ideology. Yeah, ang isang maligamgam na taga-attend ng simbahan ay andoon yung kanyang matinding pag-ibig sa ideolohiya na itinuturo doon. They love their denomination. Mahal nila yung samahan nila, yung sekta nila. They love their tradition. Mahal nila yung tradisyon nila. They love their culture. Mahal nila yung kultura nila. They love their philosophy. Mahal nila yung filosofiya nila. And that replaces the love of God. At dahil doon, yun yung pumalit na sa pwesto na dapat ay nasa banal na Espiritu.
I've dealt with people out of every denomination Marami akong mga nakilala na nagmula sa iba't ibang grupo that live like the devil. na namumuhay na parang mga demonyo. They're adulterers and adulteresses. Mga nakikiapid. Even some of them have problems with alcohol. Meron sa kanila may problema sa paglalasing o pag-iinom. They extort and are hateful to others. Namimera sila at nanggagamit ng tao. And when I begin to preach the true gospel to them, At kapag ako'y nag-umpisa na ibahagi yung tunay na salita sa kanila, there's an excuse that comes through their mouth to me. meron silang sinasabing sarili nilang katwiran kapag binabahagian ko sila. They'll say, "Are you telling me I don't love God?" Ang sasabihin nila, sinasabi mo ba sa akin na hindi ko mahal ang Diyos? When this first started happening to me, I didn't know how to handle this. Nung unang beses na nangyari to sa akin, hindi ko alam kung paano gagawin ko. But when I learned what was going on, Pero nung nalaman, naintindihan ko kung ano yung nangyayari, I'd say, "No, you don't love God." sabi ko, ang aking sinabi ay hindi mo mahal ang Diyos. They said, "How do you know I don't love God?" Tatanong nila, paano mo nalaman na hindi ko mahal ang Diyos? I said, "Because nobody does and nobody can." Amen. Dahil walang nagmamahal sa Diyos at walang may kakayanang magmahal sa That's Diyos. the trap lukewarm church goers Yeah. fall into. Yun yung bitag kung saan nahulog itong mga maligamgam na mga taga-attend ng Then they simbahan. always say, "I love God first, my family, Yeah. and then work." Sasabihin nila, mahal ko ang Diyos, tapos sunod ko yung pamilya ko, tapos sunod ko yung trabaho ko. Yeah, that's right. I said, "You do not love God." Amen. Hindi mo, at kaya sabi ko sa kanila, hindi mo mahal ang Diyos. You see this corrupt sedition and heresy that's among churches today. Nakikita natin itong mga baluktot na sedisyon na nasa loob ng mga simbahan ngayon. Nobody loves God and nobody can love Amen. God. Walang nagmamahal sa Diyos at walang may kakayanang magmahal sa Diyos. We only love what we love. Yes. Ang iniibig lang natin ay yung gusto nating ibigin. I'll hear people say, "I'm a Baptist. I don't believe what you're Oh, preaching. sasabihin ng mga tao, ay, baptist ako, hindi ako naniniwala dyan sa pinapangaral mo. I'm a Pentecostal. I know I love God." Sabihin nila, ay, taga-Pentecostal ako. Alam ko na mahal ko ang Diyos. I'm Episcopalian. We love God. Sabi na, Episcopalian ako, mahal namin ng Diyos. Then I say, then why does your life appear and testify against you? Yeah, sabi ko, kung ganon, bakit ang buhay mo ay taliwas ang patotoo sa sinasabi mo? I finally dealt with a man one time, May isa akong lalaki na nakausap isang beses. and he finally, when the way he was living and the things he was doing, he was the head of a big Baptist church, began to come out. He said, "I don't know why I'm like this. I love God." Na isa siyang na namumuno sa isang Baptist church. At yun nga, alam ko yung may ano sa pamumuhay niya. Nung lumabas siya sa simbahan, sabi niya, hindi ko alam ba't ako ganito. Alam ko namang mahal ko ang Diyos. I said, "You see, I thought I loved God one time too." Sabi ko sa kanya, alam mo dati akala ko mahal ko rin ang Diyos. See, we're taught as children in a lot of Yeah. places, as little, your mama or daddy says, "Love God and make your prayers every night." Yes, 'di ba? Kasi marami sa atin na pinalaki na ang sinasabi ng magulang mahalin mo ang Diyos at lagi ka mananalangin kapag gabi, ha? I want to use the testimony of a man to open your eyes to something. Gusto kong gamitin yung isang patotoo ng isang lalaki para mas makita natin, mas mabuksan yung mga mata natin. Not many years ago, Hindi masyadong matagal na mga ilang taon ang nakalipas. maybe
maybe 10 years ago. Siguro mga 10 years ago. I had knew this man since 1979. I had worked with him. Matagal ko, kakilala ko na itong lalaking ito, 1979 pa. Nakatrabaho ko siya. He was just a mean man. Talagang masama lang talaga yung ugali niya. Hateful, Punong-puno ng puot. a know-it-all. Pakiramdam niya, alam niya lahat. He knowed more than everybody. Para sa kanya, mas alam niya kaysa sa lahat ng tao. Constantly put his wife down, Palagi niyang binababa yung asawa niya. treated her like she didn't have no sense. Na lagi niyang tinatrato na parang walang alam yung asawa niya. He was a hard man to like. 'Di ba? Masyado siya mahirap siyang gustuhin o pakisamahan. He was a loud, boisterous man. Masyado siya maingay, mayabang na lalaki. But I knew him since 1979. Pero kilala ko na siya mula 1979. I always could get along with him. Pwede kaming magkasama. It didn't bother me, his nature. Hindi naman ako masyadong nababagabag doon sa anong tawag doon? Ugali niya. Because a lot of my own family was the same way. Kasi marami naman sa pamilya ko na ganun din. He didn't offend me. Hindi naman ako masyadong nasasaktan sa ano niya. So, about 10 or 11 years ago, Mga 10 or 11 years ago, he had got to know my brother real well. na nakilala niya yung kapatid ko. They both owned tractor trailers and that was their business. Pareha silang may-ari ng mga truck na yun yung negosyo nila. So, he needed some work done on his house, Ngayon, kailangan niyang may papaayos siya sa bahay nila. and my brother told him to contact me. At yung kapatid ko, sabi sa kanya na ako ang kontakin. And that's when we become back into contact with each other since 1979. At doon kami ulit nagkaroon ng contact mula nung 1979. So, I got to know him by doing work for him. At nakilala ko siya sa pamamagitan ng nagtatrabaho ako sa kanya. Gumagawa pala ako sa kanya. Now again, I want to reiterate this. He's very hard man to be around. He's just, Gusto ko lang ulitin na sobrang mahirap siyang pakisamahan. but again, that kind of person didn't bother me because I lived around all my life. Pero hindi ako nabagabag dun kasi marami naman sa buong buhay ko napapalibutan ako ng ganun. But under it all, Pero sa kabila ng lahat, I realized that I had a tenderness in my heart towards the man. napagtanto ko na parang may parte ng puso ko na malambot para sa kanya. I didn't understand why. Hindi ko maintindihan kung bakit. So I started doing that work for him, but I could tell he was a sick man. There was something wrong with him physically. Kaya nung gumawa ko sa bahay nila, so pumunta ako doon, tapos nakita ko na may sakit siya. I didn't know that he was dying with leukemia. Hindi ko alam na malapit na pala siyang mamatay. May leukemia siya. So within the next year of me working for him, this leukemia really took hold of him. At nung sunod na nagtrabaho ko sa kanya, nakita ko na isang taon ang nakalipas, nakita ko na lumalala na yung leukemia niya. So he called me back down to his house, wanting me to do some more work. Kaya tinawagan niya ako kasi may gusto pa siya ipagawa. And when I went in, At nung pagdating ko, I realized that he knew that he was slowly dying. at nung nakita ko siya, nakita ko sa mukha niya na alam niya na malapit na siyang mamatay. He said, I want you to build me some nice decks and porches on the back and front of the house so when I'm dead and gone, my wife will have porches. At sabi niya, gusto niyang, alam mo yung bakuran. yung parang sa harap at likod ng bahay nila para daw pag namatay siya, He said, ay mayroong magagamit yung asawa niya. I want you to help me get the house fixed because I can trust you. I know you'll do me fair. Sabi sa kanya na gusto ko ikaw yung umayos kasi alam ko na tapat yung bayad at alam kong magagawa ng maayos.
So I built him his porches, fixed his Ginawa roof. ko yun. Tapos inayos yung bubong. And I just had a tenderness in my heart because I could see he was getting weaker and weaker all the time. Meron akong malambot na puso para sa kanya at dahil nakikita ko rin na pahina na siya ng pahina. He sold all of his dump trucks and tractor trailers. Binenta niya na yung mga truck niya, sasakyan. One morning, I woke up. It was a Monday morning, and when I woke up, the Spirit of the Lord told me to not go to work today, to go down there and spend the day with this man. Isang umaga, Lunes ito, nangusap ang Panginoon sa akin na huwag pumasok sa trabaho at puntahan itong lalaking ito. Samahan siya ng araw na yon. So I called my boss. At tinawagan ko yung boss ko. He knew I was a preacher and knew I had to do things like this. Alam niya na ako ay mangangaral at alam niya na mga ganitong bagay na kailangan kong gawin. I told him, I said, I've got to go do ministerial work today. I won't be in. Sabi ko na may gagawin ako sa ministry na gawain, hindi ako makakapasok. So I started towards this man's house. It's about an hour drive where he lived. Pumunta na ako sa bahay ng lalaking ito, 1 oras ang biyahe. Punta And I doon. said, Lord, why do you want me to go down here? What is this all about? Sabi ko, Panginoon, bakit mo ko gustong pumunta dito? Anong nangyayari? And the Lord began to reveal to me all the wrong that had been done to this man in his life by his parents and even by his in-laws. At ang Panginoon ay nag-umpisang ipakita sa akin lahat ng mga bagay na ang mga mali, ang mga hindi magandang karanasan, mga hindi magagandang bagay na ginawa dito sa lalaking ito ng magulang niya, ng mga tao sa paligid. Now, to my natural mind, I said, Lord, if I go down there and bring all this back up in front of his wife, I said, this seemed like it'll cause trouble. Yeah, sabi ko sa Panginoon na, Panginoon, kung pupunta ako doon at ito yung sasabihin ko sa kanya, pwedeng magkagulo. Kung sasabihin ko sa harap ng asawa niya, baka magkagulo. So I got down there and knocked on the door, and this man said, Kenny, what are you doing back down here? Kaya nung kumatok ako sa pintuan nila, sabi nitong lalaki na, Kenny, anong ginagawa mo dito? So I didn't have no choice but to just tell him. Kaya wala na akong choice kundi sabihin sa kanya. I said, I got up this morning and the Lord told me not to go to work, to come down here. And I didn't know, but the Lord showed me what I need to talk to you about. Gumising ako ngayong umaga at sabi ng Panginoon sa akin, sabi ko sa kanya, sabi ng Panginoon sa akin na huwag akong pumasok at pumunta dito. At pinakita niya sa akin kung ano yung sasabihin ko sa'yo. Now remember, this is a hard man. I've never seen him shed a tear. At sabi ko at ulitin ko, itong lalaking to, napakatigas nito. Hindi to umiiyak. A hard-hearted man. Sobrang matigas ang puso na lalaki. And I said, well, all I can do is tell you what God showed me on the way down here, how you've been treated. Sabi ko sa kanya na, ang tanging masasabi ko lang sa'yo ay kung ano yung pinakita ng Diyos sa akin, kung ano yung mga naranasan mo, kung paano ka tinrato ng mga tao. And remember, this is a man that nobody liked. At alalahanin natin, ito yung lalaki na walang may gusto sa kanya. So I started telling him, I said, the Lord showed me how your dad-in-law's done you. Sabi ko sa kanya, pinakita ng Panginoon sa akin kung paano yung iyong biyanang lalaki katinrato. Well, I thought that would make his wife mad at me. She was sitting right there on the couch listening. Akala ko magagalit yung asawa niya kasi nandoon lang siya nakikinig. His dad-in-law always hated him. Yung kanyang biyanang lalaki ay sobrang kinamumuhian siya. Had about a 300-acre farm, his dad-in-law did, and he sold it to somebody else to keep his only daughter from getting it so he wouldn't share it with that man. Meron silang 380 Pardon? 380 hectares. 300 acres. 300 acres na That's a lot more than a hectare. yeah,
na lupain. Basta malawak na lupain. Ang ginawa nung biyanang lalaki, ibinenta yon sa ibang tao para lang hindi makakuha yung anak niya, hindi maibahagian yung anak niya. Kasi nga, ayaw niya na magkaroon ng makinabang yung lalaki doon. And then the Lord showed me all this stuff about even people that he'd worked for took advantage of him. At pinakita rin sa akin ng Panginoon kung paano siya ginamit ng mga tao na pinagtrabahuhan niya. As I began to tell him the things that God showed me, At habang ako'y nag-umpisang sinasabi sa kanya kung ano yung pinakita ng Panginoon sa akin, him and his wife both sobbed. They wasn't crying and weeping. They was sobbing. They was crying so hard. Habang sinasabi ko yun, siya at yung asawa niya ay humahagulgol talaga sila. Hindi lang umiiyak, humahagulgol. I'm thinking, God, what has this got to do with this man's salvation? Sabi ko, napapaisip ako, sabi ko, Panginoon, anong kinalaman nito sa kaligtasan niya? I won't go into any of the details. Hindi ko na masyadong papalalimin yung mga detalye. There was other things the Lord showed me that I had to tell him. Meron pang ibang mga bagay na sinabi ang Panginoon sa akin na dapat kong sabihin sa Kanya. When I left him and his wife that day, they were still sobbing and weeping. Nung iniwan ko sila, siya at yung asawa niya, umalis ako, umiiyak pa rin sila. I went back the following week to visit him. Bumalik ako ng sunod na linggo para bisitahin siya. On the way down there that day, I said, God, will you let me know what's going on here? I want to understand what you're doing. Habang papunta ako sa bahay niya, nanalangin ako na, Panginoon, gusto kong maunawaan kung ano yung nangyayari ngayon. The Lord said, I'm going to restore him to the faith he had as a young man. Gusto kong ibalik siya, manumbalik siya sa pananampalataya, kung ano yung meron siya nung kabataan niya. I walked in the door. Pumasok ako sa pintuan. He said, Kenny Holland, what are you doing back down here? Sabi niya, Kenny Holland, anong ginagawa mo dito? I said, well, this has all been bothering me. Sabi ko sa kanya na, ito ay bumabagabag sa akin. And I asked God, I said, God, what are you using me to do? At ako'y nanalaan sa Panginoon na, Panginoon, saan, Diyos, ano bang gusto mong gawin ko? Para saan mo ba ako gagamitin? So we talked. Kaya nag-usap kami, itong lalaki. And he began to open up with me. At nag-umpisa na siyang magsalita sa akin. Kumbaga, binuksan niya na yung puso niya. I told him, I said, I don't really understand why I had to talk to you and bring up how people has mistreated you in the past. Sabi ko sa kanya, hindi ko maintindihan kung bakit kailangan na maungkat natin yung nangyari sa nakaraan sa'yo. He looked at me and went to crying. Tumingin siya sa akin at umiiyak. He said, you knew my uncle and daddy, didn't you? I said, I knew them well. Sabi niya sa akin, alam kong kilala mo yung tiyuhin ko at yung biyanan kong lalaki. He said, you know that all my family was just meaner than the devil, didn't you? Alam mo na yung pamilya ko ay mas masama pa sa demonyo, di ba? I said, yeah. Sabi ko, oo. They would abuse people, Nang aabuso sila ng tao. take advantage of people, Nang gagamit ng tao all to make money. para lang magkapera. And he says, it's obvious you knew how my daddy-in-law was done. At sabi niya sa akin, halata naman, alam mo kung anong ginawa ng biyanan kong lalaki sa akin. He said, do you know what got me with churches? Sabi niya, alam mo ba kung ano yung naging tingin ko sa mga simbahan? Listen closely to what I'm telling you people. Makinig kayo mabuti sa sabihin ko. He said, I got saved as a young man. Sabi niya, naligtas ako nung kabataan ko. He said, I know how my daddy and uncle was. Alam ko kung gaano kung anong klaseng tao He yung said, I knew how my daddy was, how they yung mga treated me. tiyuhin ko, yung mga yung biyanan kong And he lalaki. said, you know when all of them started dying,
them Baptist preachers preached at their funeral that they was the best men and they went to heaven. Alam nyo ba kung ano yung ginawa nitong mga mangaral na mga Baptist? Nung namatay sila, ang ipinangaral ay yung kumbaga napakabuti nilang tao at napunta sila sa langit. Yun yung ipinangaral nitong mga mangaral na to. He said, do you know how that confused a young believer? Yeah. Sabi niya, alam mo ba kung paano yun nagbigay ng kalituhan sa isang bata pa sa Panginoon? Na mananampalataya? He asked me, he said, do you believe there's prophets today? Sa tinanong niya ako na naniniwala ka ba na may mga propeta pa ngayon? I said, oh yeah. Sabi ko, oo. He said, that's the only way you could have knew these things. Sabi niya, dahil yun lang yung tanging paraan kung paano mo malalaman itong mga bagay na to. And I said, David, I said, the Lord also showed me. Sabi ko sa kanya na pinakita rin ng Panginoon sa The akin. reason I come down here, you said, Lord, help me. You was crying for help. Na pinakita ng Panginoon sa akin na humihingi ka ng tulong sa kanya. Sasabing, Panginoon, tulungan mo ako. He knew he was dying. Dahil alam niyang mamamatay na siya. And he knew he was messed up in his head. Alam niya na mali yung ginawa niya. At nasa He knew isipan he niya. needed help. Alam niya na kailangan niya ng tulong. And he said, you come down here and struck every nerve. Sabi niya, pumunta ka dito at lahat yun, natamaan mo lahat ng problema ko. He said, you know, I've been watching you. Sabi niya, alam mo, pinapanood kita. He said, I had confidence in you. Sabi niya, meron akong tiwala sa'yo. But it's hard for me to have confidence in preachers the way they done me when I was a young man. Pero mahirap ako na magtiwala sa mga mangaral, lalo na naalala ko yung ginawa nila sa akin nung kabataan ko. And if you hadn't have told me what was bothering me, I wouldn't have trusted you. At kung hindi mo sinabi sa akin na kung ano yung bumabagabag sa akin, hindi kita pagkakatiwalaan. And he said, even that church that I belong to up there, Sabi niya, kahit yung simbahan na inaatinan ko, they want my tithes and my offerings. gusto nila yung offering ko, yung ikapo ko. That preacher has never come to visit me since I've got this leukemia. Sabi niya, yung mangaral na yun, isang beses hindi ako binisita dito simula nung nagka-leukemia ako. And he said, I trust you Kaya ako pinagkakatiwalaan kita because you see it too. dahil nakita mo rin yun. I left him with it that day. When I left that day, his wife was crying, Nung repenting. umalis ako doon, yung kanyang asawa umiiyak at nagsisisi. I asked her, I said, what's the matter with you? Tinanong ko siya, anong nangyari sa'yo? She said, I see what a hypocrite I am. Sabi niya, nakita ko kung gaano ako kahipokrito. See how I talk, slander, and busybody talking about Kung people? paano ako manira ng mga tao, kung paano ako makipagchismisan, siraan yung ibang I tao. said, that's the Spirit of God showing you mercy. Yan yung Espiritu ng Panginoon na nagpapakita sa iyo ng kanyang kahabagan. That you can come to Him. Na para ikaw ay makalapit sa Kanya. You'll never come to the Lord unless you see why you need Him. Amen. Hindi ka lalapit sa Panginoon hanggat di mo nakikita na kailangan mo siya. I left Him that day. Kaya iniwanan ko siya ng araw na yun. He said, I want you to come back next week. I got some more work for you to do. Sabi niya, gusto kong bumalik ka sa sunod na linggo, meron pa akong ipapagawa sa iyo. I went back Sabay the niya. following week. Kaya bumalik ako nung sunod na linggo. When I walked through the door, Pagpasok ko sa pintuan, that man was completely restored. hallelujah, yung lalaking ito ay nanumbalik na sa Panginoon. When I walked through the door, Nung pagpasok ko sa pintuan, he pulled his shirt up. tinaas niya yung damit niya, yung manggas niya. That leukemia had got so bad, it was like large balls. It was busting through the skin. Yung sobrang lala ng leukemia niya, parang may bola dito na parang puputok. Ganun kalala. When I walked in, he pulled his sleeve up. He said, Kenny, this leukemia, and you have saved my soul. Sabi niya sa akin, pagpasok ko ng pinto, itong leukemia na to at ikaw ang nagligtas sa kaluluwa ko. That was one of God's children. Yan ay isa sa mga anak ng Diyos.
And he was left in a state of confusion by that bunch of lying Yes. preachers, and At it siya- confused him, and he got hardened against churches. At ngayon, naiwan siya na punong-puno ng kalituhan dahil sa mga mga ideolohiya ng mga simbahan. Kaya yung kanyang puso ay tumigas ng tumigas laban sa mga tao sa simbahan. Three months later, he died. Matapos ng 3 buwan namatay siya. He called me to his house one day. He said, Kenny Holland, Tinawagan niya ako nun sa bahay niya. when I die, you going to preach my funeral. Sabi niya, pag namatay ako, ikaw dapat ang mangaral sa funeral ko. I said, brother, I don't preach funerals no more. Sabi ko sa kanya, brother, hindi na ako nangangaral sa libing. I quit doing funerals. Hindi na ako nagpi-funeral. I even quit marrying people. Kahit nga pagkakasal ng tao, hindi na ako kakasal. I said, I don't like lying at no funeral. Hindi ko gustong magsinungaling sa funeral. He said, that's why I want you to preach mine. Sabi niya, kaya gusto ko na mangaral ka doon. I want you to tell them people just exactly what I've told you. Gusto ko na sabihin mo sa mga tao yung eksakto na sinabi mo sa akin. He looked at his wife. He said, nobody's to preach my funeral when I'm gone, but this man right here. Sabi niya, nandun yung asawa niya na walang mangangaral sa funeral ko kundi siya lang. Itong taong ito lang. I can say with great witness of the Holy Ghost, Pwede kong sabihin na saksi ang banal na espiritu. he was my loving brother when he died. Hallelujah. Isa siya sa minamahal kong kapatid nung siya ay namatay. And I'm going to see him again. At makikita ko siyang muli. He called me almost every day or text me and asked me questions. Tinatawagan niya ako nun araw-araw, tinetext niya ako, nagtatanong siya. Let me tell you about a real converted person. Gusto kong sabihin sa inyo yung totoong na-convert na tao. There's no haughty and high-mindedness in it. Yes, wala nang yabang at wala nang pagmamataas na tingin sa sarili. They're teachable. Dahil sila ay natuturuan na. First sign, Unang senyales. they're humble as an infant. Hallelujah. Sila ay mapagpakumbaba gaya ng isang sanggol. They found out that we don't live by bread alone, but by Amen. every word that comes out of the mouth of God. Hallelujah. Natutunan nila na hindi sapat ang tinapay, kundi ang salita ng Panginoon. Para tayo mabuhay. Hallelujah. Every time he talked to me, he said, brother, I want you to know I love you. Hallelujah. Sa tuwing kinakausap niya ako, sinasabi niya na, brother, gusto kong malaman mo na mahal kita. He said, I'm not going to tell you what to say at my funeral. He said, I think you know what I want to say. Yes. Sabi niya, hindi ko sasabihin sa iyo kung ano yung sasabihin ko sa funeral, pero alam mo na kung ano sasabihin ko. And he was right. At tama siya. When I, Alam ko pre- na sasabihin mo. when I preached at that family, At nung nangaral ako doon sa harap ng pamilya niya, family, friends, and neighbors filled mga that kaibigan, funeral home. And I said, I want to start off by saying, gusto ko mag-umpisa. Sabi ko sa kanila, gusto ko mag-umpisa. every one of you must have known him or you wouldn't be here. Sabi niya na, siguro naman kayong lahat kilala niyo siya kasi kung hindi niyo siya kilala, hindi kayo pupunta dito. And every one of you know that my brother was hard to like. Yeah. At alam niyo na hindi siya gustuhin itong lalaking ito. Mahirap siyang magustuhan. But there was a reason. Pero meron yung dahilan He felt like he had to protect himself. na natunan niya na kailangan niyang protektahan yung sarili niya. But I said, I want every one of you to know God loved him and I did too. Pero gusto kong iparating sa inyo na ang Diyos, mahal siya at mahal ko rin siya. You could feel a hush fall over them people in there. Na mararamdaman mo yung katahimikan sa mga tao. I said, many of you brothers and sisters, I said, you didn't like him. Marami sa inyo na mga kapatid, hindi niyo siya gusto. And he knew it. At alam niya yun. He's trying to protect himself from lies all these years. Sinusubukan niya na protektahan yung sarili niya sa mga kasinungalingan sa loob ng mga taon.
I've known other young men that I've dealt with like this. They hated preachers. Yeah. Marami akong kilala na mga kabataang lalaki na kinamumuhian nila yung mga mangaral. Ganon din ginagawa. And they had good reason to hate them too. At meron silang magandang dahilan. But that told me God didn't love them. Pero sabi ng Diyos namang Diyos, mahal sila. I guess the reason I'm so dangerous is I'm not afraid to tell you the truth. Siguro ang dahilan kung bakit ako nakakatakot dahil nga sasabihin ko talaga yung katotohanan. You know a man that look you in your eye and tell you the truth, he's a dangerous man. Yeah, di ba? Alam nyo, nakakatakot na kung isang lalaki titingnan ka sa mata tapos sasabihin sa'yo yung katotohanan. I can tell you beyond a shadow of a doubt, I gained a brother. Gusto ko sabihin sa inyo ng araw na yun ay nagkaroon ako ng kapatid. See, it wasn't that David hated God. Yeah, He hated liars and Yeah. hypocrites. Hindi dahil kinamumuhian itong lalaking ito ang Diyos, kundi kinamumuhian niya yung mga hipokrito. And I'll tell you something else. God hates them too. Yeah, gusto ko sabihin din sa inyo yung isa pa na ang Diyos kinamumuhian din sila. All these preachers and these church Itong mga people, mangaral na to at mga umaattend sa simbahan. they won't enter the kingdom of God themselves and they stand there and hinder everybody Yeah, else. hindi sila makapasok sa kaharian at ang ginagawa nila ay hinahadlangan nila yung mga tao na makapasok. Oh, this damnable lukewarmness and liars. Isang terrible na mga kasinungalingan, ang mga sinungaling at mga hipokrito. I've got a dear brother right now in Big Rock, Tennessee. Meron akong kapatid ngayon sa Big Rock, Tennessee. When he met me years back, Nung nakilala ko siya, maraming taon nang nakalipas. he said, "Oh no, not another preacher. I don't want to be around another preacher." Sabi niya, naku, mangangaral na naman. Ayokong makasalamuhan ng mga mangangaral uli. But my dear brother found out I wasn't that kind of preacher. Pero kanyang na tagpuan na hindi ako ganung klaseng mangangaral. You see, God's looking for some preachers Amen. Ang Panginoon, ang Diyos ay naghahanap ng mga mangangaral niya. that won't assimilate with the world and worldlings. Amen. Na hindi makikibahagi sa sanlibutan at mga taga-sanlibutan. Men that don't mind suffering for the truth. Amen. Yung mga tao na hindi nila walang pag-aalinlangan na gawin at magdusa para sa katotohanan. Them's the kind of men that the world and the devil fears. Yan, yun yung mga klase ng tao na kinatatakutan ng mga tao sa sanlibutan at ng demonyo. They're the only ones that the devil and that church crowd fights. Dahil sila yung tanging tao na nilalabanan nitong mga taga-simbahan na ito. Brother, I ain't never loved God. I've never had the capacity to love God. Yeah. I need God's love. Amen. Hindi ko kinaman na minahal ang Diyos ni wala akong kakayanan na mahalin ng Diyos. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig niya. I want God to honor me. I don't care whether you honor me or not. Yan. Gusto ko na ako yung kilalanin ng Diyos. Wala akong pakialam kung kilalanin niyo ako o hindi. And these kind of men, their prayers mean something. At itong mga klase ng mga taong ito, ang kanilang panalangin ay may kabuluhan. Let me tell you people Kahulugan. something. Gusto akong sabihin sa inyo. The Bible said, blessed is the peacemaker. Sabi niya na pinagpala yung mga nagdadala ng kapayapaan. It didn't- Milikha ng It kapayapaan. didn't say, blessed is the peacekeeper. Hindi naman sinabi na pinagpala yung nagpapanatili ng kapayapaan. Oh, there's a wide chasm between a peacekeeper and a peacemaker. Mapakalaki ng diferensya ng gumagawa ng kapayapaan sa nagpapanatili ng kapayapaan. To have peace, Para magkaroon ng kapayapaan, there must be some distortion or some confusion. 'di ba? Merong nangyayaring kabaluktutan at kalituhan. Peace and love and hope is contrary
to confusion. Amen. Evil. Ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ay kontra yan sa kalituhan. Before you can make peace and a peacemaker, you got to wade out in this thing and get it took care of. Amen. Dahil bago ka makarating sa kapayapaan, ay kailangan maalis muna lahat ng yon. Kalituhan. There has to be some Guluhan. rebuking and some correcting. Ayan, na merong mangyayaring pagtutuwid, may mga pagtatama. There has to be some condemning of evil. before Merong there can be kailangang kondenahin yung kasamaan para maayos. peace. See? Freedom ain't free. Amen. Ang kaligtasan ay hindi libre. It costs something. Ang kalayaan pala, ang kalayaan ay hindi libre, merong kapalit yon. There's a cost for peace. Amen. Merong kapalit ang kapayapaan. Amen. The reason ain't no peace, there's all this other stuff in the water. Ang dahilan kung bakit walang kapayapaan dahil napakarami nitong parang nagdidigmaan. Oh, brother, when Jesus was on that ship that night, and that Yeah. storm was about to take that ship over. Yung nung araw na yung si Jesus ay nasa bangka, yung parang ang tawag doon. One of Parang them, lulubog na yung bangka, sobrang yung alon. one of them young apostles went down and said, "Are you not worried that we're fixing to perish?" So, Wake up, Jesus! lumapit yung isang apostol kay Jesus na hindi ka ba natataon na maano na tayo dito? Parang lulubog na yung bangka. Jesus No. just looked over and said, "Oh, ye of little faith." Sabi lang niya ikaw na may munting pananampalataya. You know, he wasn't putting them down. Diba? Hindi niya ibinababa yung apostol na A lot of ito. people think he was scorned, Akala nila pinapagalitan. saying, "Why don't you have peace? Sabi niya na, bakit wala kayong Why don't you kapayapaan? have faith?" Bakit wala kayong pananampalataya? He was smiling at him. He said, "You found you ain't got this, and you come the one to give it to you." Yes! Ngumingiti siya sa kanila kasi napagtanto nila na hindi nila kaya yung sitwasyon kaya lumapit sila sa alam nilang may kaya. He said, "You knew who to come to get it." Amen. Alam nyo kung sino yung dapat lapitan para maging maayos. That's right. He was saying, "I'm glad you got little enough to know this." Kaya parang masaya ako na at least alam ninyo. He said, you didn't step out there on that veil like a lot of these hypocrite preachers. I can do it too." Hindi kayo kagaya nitong mga hipokrito na sabihin, ay hindi, kaya ko to, kaya ko. The Bible said Jesus went out there and said, "Peace be still." Yeah, sabi niya, nakasabi sa Biblia na tumayo si Jesus doon at sinabi na nilabas niya sa bibig niya yung kapayapaan. But see, he spoke truth to all that turmoil. Amen. Nagsalita siya ng katotohanan sa kabila ng kaguluhan na He nangyayari. corrected it. Amen. Itinama niya. That's what a peacemaker is. Yun ang ibig He corrects sabihin this ng stuff. gumagawa ng kapayapaan. Hallelujah. Tinatama niya ang lahat. But man is just not willing to suffer it. Amen. Pero mga tao, hindi nila gustong magdusa. You start correcting things with wisdom of God, people gonna hate you. Yes, dahil kapag nag-umpisa ka na ituwid yung tao, kamumuhian ka nila. So what I'm saying is, what spirit Yung sinasabi ko, witnesses or testifies in you? diba? Anong espiritu yung nagpapatotoo sa inyo? See, Ano yung nakikita sa inyo? these lukewarm church Itong folk, mga maligamgam na they'll mga everyone tell you, "I love God." sasabihin nila, mahal ko ang Diyos. When they tell me that, I know they're a liar. Yeah. Pag sinasabi nila sa akin yon, alam ko na sinungaling sila. What the law was saying, if you love God, show me. Yeah, 'di ba? Anong sabi ng salita ay ng kautosan na kung mahal mo ang Diyos, ipakita mo. When God said, "Thou shalt love the Lord thy Sinabi God," ng Diyos na mahalin ninyo ang Diyos. the Bible said that law was to give you the knowledge of what you don't have. Amen. Yung kautosan na yon ay nagpapakita ng isang bagay na wala ka. I preached in the mountains. Nangaral ako dyan sa Pililya. I was preaching God's law. Thou shalt not, thou shalt not. Yung kautusan na huwag gawin.
One rebel said to me, well, we're all that way. 'Di ba? Merong isang nagsabi na, pare-parehas lang naman tayo. I said, you well said. Sabi ko, tama ka. That means you're all sinners. Ibig sabihin nun, lahat makasalanan. Which Paul said is to drive you to Christ for His Amen. Na love. sinabi na Apostol Pablo na ito yung paraan upang madala ka kay Jesucristo. You get love from somewhere else because you ain't got it. Amen, 'di ba? Kailangan mo ng pag-ibig, kumuha ng pag-ibig sa iba dahil wala kang pag-ibig na nasa sayo. Apostle Paul then said, for the love of God is shed abroad into my heart by the Holy Spirit. Amen. I don't have love. Amen. Sabi ni I'm a Apostol- human being. Amen. Sabi ni Apostol Pablo na yung pag-ibig ng Diyos na bubuhos sa akin. Hindi, dahil wala akong pag-ibig. Ba tayo, wala tayong pag-ibig. Tao tayo eh. When the law was saying, thou shalt love the Lord God, He said, you must have my love. Amen. Yung sinabing, dapat ay mahalin ninyo ang Diyos. Ang ibig sabihin nito ay magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa He's Diyos. saying, you must have my spirit and my faith. Na magkaroon kayo ng aking espiritu at ng aking pananampalataya. And He said, the reason you don't have it is because you won't ask. Amen. At ang dahilan kung bakit hindi ka nagkakaroon, hindi mo nakakamit ito dahil hindi ka humihiling. And the reason you won't ask is you're too full of pride. Yeah, at kaya hindi ka humihiling dahil punong-puno ka pa ng pride. And God resists all of your words and Amen. At prayers. dahil doon, tinatanggihan ng Diyos lahat ng iyong mga panalangin. You're double-minded. Dahil ikaw ay dalawa ang You're pag-iisip. trying to mix carnal mindedness with Yeah. spiritual mindedness. Gusto mong paghaluin yung sa natural, yung sa laman at sa Panginoon. I've thought about something the last few days. It's kind of funny. Meron akong na pagtanto nitong nakaramang araw na medyo nakakatawa. You people know what a seedless watermelon is, don't you? Alam nyo yung walang buto na pakwan, di ba? Antonia bought some seedless tangerines. Bumili si Antonia ng, ano yun, orange? Na orange na walang buto. Do you know maliit. what? Do you know what them are? Alam nyo ba kung ano yun? They're Okay. hypocrites. Mga hipokrito. They don't have any life in them. Walang buhay kasi walang buto eh. They was genetically Na, made. di ba, ginawa lang sila ng mga teknolohiya. They can't Hindi reproduce. hindi sila pwedeng makapagparami kasi wala silang buto. They don't have any seed. Walang buto. You know who Jesus is? Alam nyo ba kung sino si Jesus? The seed of God. Amen. Siya yung buto ng Diyos. Jesus is God's seed. Amen. Siya yung buto ng Diyos. And if I don't have His love, His seed, Amen. At kung wala sa ako ng pag-ibig niya, yung kanyang I binhi, can't buto, produce fruits. hindi ako pwedeng magkaroon ng I bunga. can't produce long suffering. Hindi ako pwedeng magkaroon ng mahabang I pagdurusa. can't overcome Hindi temptation. ko kayang mapaglabanan yung mga tukso. I'm seedless. Dahil wala akong buto. Huh? Amen. Seedless. Di ba? Wala. Hypocrite churches are seedless. Di ba yung seedless, yung mga hipokrito, They simbahan, don't, they walang don't, buto. they don't reproduce godliness with Hindi nila anybody. kayang magkabunga ng mga makadiyos na They bagay. sing and wave praises to the Lord, Nagkakantahan sila, nagtataas ng mga kamay nila, but they're seedless. pero wala naman silang mga binhi o mga buto. What they're calling worship is nothing but self-gratification. Diba? Ang kanilang tinatawag na pagpupuri ay walang iba kundi pampagaan ng sa kanilang damdamin God's sa not sarili nila. receiving none of their worship. Walang tinatanggap ang Diyos sa kahit na anong pagpupuri nila. Just like it was in the Old Testament. Kagaya lamang nung sa lumang tipan, They bring their calves and their sheep as dinadala nila yung tithes. mga baka nila, mga tupa nila bilang ikapo The nila. Lord said, I'm
full up to here with your Sabi niya, hypocrisy. sabi ng Diyos na punong-puno na ako sa kahipokritohan ninyo. I don't need your cows. Hindi ko kailangan yung mga baka ninyo. I own them all. Dahil pag-aari ko lahat yan. That's What do you right. think I need cows for? Ano sa tingin ninyo? Para saan ko yan What I think I need kailangan? you to sacrifice your sheep. Para saan na isasakripisyo nyo yung mga tupa ninyo? Then you appoint singers in your churches, God said. Tapos magtatalaga kayo ng mga awit sa mga simbahan nyo. He said it's vain. Sabi niya, lahat yan ay walang kabuluhan. He said you don't know me. Hindi nyo ako kilala. If you knew me, you knew I didn't need no cows. Yeah, dahil kung kilala nyo ako, alam ninyo na hindi ko kailangan yung mga You're baka full of ninyo. yourself. Punong-puno kayo ng mga You sarili think ninyo. that I'm going to bless you because you give to me. I don't need that. Akala ninyo na mapagpapala kayo dahil nagbibigay kayo sa akin. Hindi ko kailangan yan. I sacrificed my son for you. It's him that you need. Isinakripisyo ko yung anak ko para sa inyo. Siya yung The kailangan. spirit of my son is not among you Amen. Yung espiritu ng aking anak ay wala sa inyo. because you don't ask and Amen. need. Dahil hindi ninyo siya hinihiling at hindi nyo siya kailangan. You're too full of the world. Masyado kayong punong-puno ng sanlibutan. He said, I'm against you. Ako ay laban sa inyo. I'm against your vain worship. Laban ako sa inyong mga walang Your kabuluhang vain pagpupuri. oblations. Mga pagpupuri na walang You kabuluhan. think your singing for my glory will add to my glory. Akala ninyo na umaawit kayo para sa kaluwalhatian ko, na akala nyo nakakadagdag sa Have kaluwalhatian ko you yung never kanta nyo. thought that my glorious power that needs to work in you? Hindi nakalimutan nyo na ba na yung dapat na aking kaluwalhatiang gawa ang kumilo sa inyo? But you keep having many forms of Yeah, pero godliness. nagkakaroon kayo, pero patuloy kayo sa iba't ibang klase ng iba't ibang uri ng mga makadiyos ninyong bagay. But you still deny my power to work in you and Amen. make you like my Pero sa son. kabila nun ay inyong itinatanggi yung aking pagkilos sa inyo at yung aking anak. God said, have I not said by my grace, through my faith, I convert you? Di ba? Hindi ko ba sinabi sa pamamagitan ng aking grasya at aking pananampalataya ay doon kayo mababago? You don't have faith and never had faith. Amen. Wala kayong pananampalataya at kailanman na hindi nagkaroon ng You pananampalataya. never had one amount of Hindi godliness. kayo nagkaroon ng katiting na pagiging makadiyos. Neither can you prove it. Hindi ninyo Neither yun- can you produce it. Hindi Produce ninyo godliness. yun kayang maging bunga, hindi nyo kayang gawin ang pagiging makadiyos. He said, if you think that, Dahil kung yun ang iniisip nyo, where was you when I created the heavens diba? and the earth? Amen. Nasaan kayo nung nilikha ko yung langit at I lupa? didn't need your help then. Diba? Hindi ko kailangan yung tulong nyo nung panahon na yun. Where was you when the earth was dark? Diba? Nasaan kayo nung madilim ang I didn't lupa? counsel you and say, will you help me do Diba? this? Hindi ko naman kita tinanong na sinabi ko na kailangan ko ba hindi kita tinanong na kailangan ko bang gawin to? Yet you constantly say, I believe him and love him. Diba? Pero patuloy nyo sinasabi na, naniniwala ako sa kanya, mahal ko siya. You are liars. My truth is not in you. Amen. Mga sinungaling kayo, ang katotohanan ko ay wala sa inyo. Has not my son said Hindi ba't sinabi ng anak ko that he is the truth, na siya ang katotohanan, the life? ang buhay? Is not he the truth? Hindi ba't siya ang katotohanan? But you think you can produce truth. Pero ang sa inyo, sa paningin ninyo, akala nyo kaya nyong produce ng katotohanan. Has not my word said? Hindi ba't sinabi ng salita ko? I am no respecter of any of your Hindi, wala godliness. akong nirerespeto na kahit na anong pagiging makadiyos nyo. Not one of you people's persons has an effect on Yan, me. wala akong kinikilala na sinong mga tao ninyo, mga kakilala ninyo. Wala. I only respect one. Isa lang ang nirerespeto ko. That one called my son, Yung tao na, yung siya na tinatawag kong who anak. sacrificed his life for all of you. Amen. Na sinakripisyo niya yung buhay niya para sa inyong lahat.
And to prove that I accepted his At bilang sacrifice, patunay na tinanggap ko yung kanyang sakripisyo, I raised him from the dead, amen, siya ay binuhay ko mula sa pagkamatay. that I might give his resurrection spirit into every one of your Amen. hearts. Upang maibigay ko yung kanyang muling pagkabuhay na espiritu sa inyong mga puso. It's he that you all need. Siya yung inyong kailangan. I don't need your worship. Hindi ko kailangan yung pagpupuri I nyo. don't need your arrogant Hindi praise. ko kailangan yung mga arroganteng pagpupuri As if ninyo. to think that it makes me feel good for you to sing Naakala to me. ninyo na maganda sa pakiramdam ko na maganda yung awitan nyo. God seeketh men to worship him in his spirit and because of his Amen. truth. Ang Diyos ay ninanais niya na siya ay purihin sa kanyang espiritu at kanyang katotohanan. And this is the way I've chosen. At ito yung daan aking pinili. Said every one of you leans to your own Dahil understanding. lahat kayo ay bumabase sa inyong sariling So pangunawa. there's so many denominations. Kaya napakaraming denominasyon ngayon o mga grupo. Family love. Maraming pag-ibig ng pamilya. Everybody's family loves their family different than the other family Yeah, does. 'di ba? Sinasabi nila yung pamilya nila iba sa ibang pamilya. Soon as a man say, I love God, Yes. red light starts flashing. Kapag may nagsabi agad sa akin na mahal ko ang Diyos, wala pa. Parang alam ko na agad na parang may pulang ilaw na akong nakikita. People said, I'm a Christian. May mga nagsasabi na Kristiyano ako. I've never even been able to say that. Hindi ko nga masabi yun. It's commercialized Christianity. Dahil yan yung parang commercialized na Kristyanismo. You don't think you're a Christian, Brother Kenny? Sabihin nila, baka tinatanong nyo na, sa tingin mo, Brother Kenny, hindi ka Kristiyano? Not what you call a Christian. Hindi kagaya ng alam ninyo na The tinatawag very ninyong sound Kristiyano. of a person saying, I'm a Christian is Yeah. putrid to me. Yung tunog pa lang, yung pagkakatono pa lang na pag may mga nagsasabi na, ay, Kristiyano ako, parang bumabaliktad yung sikmura ko. If you're not a Christian, Brother Kenny, what are you? Kung hindi ka Kristiyano, Brother Kenny, ano ka? I said, I'm a son of God by faith in Jesus Dahil Christ. Ako ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ni Jesus. And not by my faith in Him, but by the faith He gives Amen. At me. hindi sa pamamagitan ng pananampalataya ko, kundi pananampalataya na ibinigay niya sa akin. That's the Spirit He gives me. Yun yung espiritu na ibinigay niya sa akin. And I'm just a disciple and a follower At ako of it. ay isang tagasunod lamang. Hallelujah. I've never found myself so arrogantly worthy Hindi ko to call myself a Christian. Hindi ko nakikita yung sarili ko na maging arogante at mataas ang tingin sarili na tawagin ang sariling Kristiyano. These people, this thing they call Christianity today is foreign to me. Yeah, itong iba itong tinatawag nilang Kristyanismo ngayong panahon na ito. The Lord's not the founder of that. Yeah, hindi ang Panginoon ang pundasyon niyan o hindi siya ang niyan. The Lord said, that's a strange vine to me. Yeah, yan, ibang ugat yan. He said, that's strange. Yan ay kakaiba. That's right. He said, they're of the Antichrist Yeah, strand. sila yung galing yan sa Antikristo. They're false Christians. Mga huwad na Kristiyano. They say with their lips, but their hearts don't Yeah, know me. sinasabi nila lamang sa kanilang mga labi, pero sa kanilang puso't gawa ay wala. They don't bear my name. Hindi nila dala-dala yung pangalan They ko. don't look nothing like me. Hindi nila makikitaan na sila'y kawangis ko. Yeah. They're seedless. Sila ay seedless o walang mga buto. They seedless watermelons. Walang buto na pakwan. Hallelujah. Amen. I knew this was going to be some hard words Alam today. ko na magiging matindi itong mga sasabihin ko ngayong araw na ito. Hallelujah. Amen. See, I'm a hard sayer. Di ba? Medyo ako, matigas magsalita. You know why? Alam niyo kung bakit? Because my master said some hard things. Amen. Dahil yung aking master o aking Panginoon ay masasakit din o matitigas yung kanyang mga Even sinasabi. some of his followers said, boy, these are hard Yeah, sayings. kahit yung kanyang mga tagasunod ay parang grabe, parang ang sakit nito. The Lord could have said, no, the sayings is not hard.
You're hard. Yes. Pwedeng sabihin ng Panginoon na hindi yung salita ang matigas, kundi ikaw ang matigas. And I've got to take this hammer to break that hard Amen. At heart. kaya kailangan kong gamitin tong martilyo ko para mabasag yung matigas na puso na yan. Amen. Even my own biological daddy, when I was a young boy, he said some hard things to me. Yeah. Kahit yung sarili kong tatay sa laman, may mga masasakit din siyang sinabi sa akin. I didn't realize till I got older he was trying to make something out of me. At hindi ko na, akin na pagtantulang nitong ako'y tumanda na meron pala siyang gustong gawin para sa akin. They sounded hard because I was stubborn. Yeah. Masyado siyang matigas para sa akin o masakit kasi nga matigas yung ulo ko. So they had to sound hard to break that heart. Kaya kailangan nilang maging matigas para mabasag yung puso You see, na when yun. God draws near to you, He'll break that old Amen. hard heart. Kapag ang Panginoon ay lumapit sa iyo, wawasakin niya yung matigas na puso na yan. When God draws nigh to you, you hear His word, brother, He'll make you of a contrite spirit. Amen. Kapag ang Panginoon ay lumapit sa iyo, ay bibigyan ka niya ng ipighati na espiritu. You can't even humble yourself. Ni hindi mo kayang, o nagsisisi na espiritu, ni hindi mo kayang magpakumbaba The only sa time sarili you're mo. commanded to humble yourself is when you hear God's truth. Amen. Ang tanging panahon na gugustuhin mong magpakumbaba ay kapag ka ang Panginoon ay pinakita sa iyo. You can't and will not even repent Ni hindi ka until God speaks to magbabago you. hanggat hindi nangusap ang Panginoon sa iyo. Hallelujah. Amen. There's no place in the scripture that teaches all you've got to do is come to the Lord and welcome Him into your heart. Wala sa salita o wala sa scripture, sa Biblia na nagsasabi na lapit ka lang sa Panginoon at i-welcome mo ang Espiritu niya. You see, the natural man doesn't want the Yes, Lord. 'di ba? Yung laman natin, hindi yan niya gusto yung But Panginoon. brother, when Jesus starts knocking on that door, Pero pag si Hesukristo ay nag-umpisang kumatok sa pintuan, He starts hammering on that heart. amen. Nag-uumpisa na siyang martilyuhin yung matigas na puso na yan. I remember I used to go to people's door, knock. Naalala ko minsan pumupunta ako sa mga bahay ng mga tao, makatok ako sa pintuan When nila. they didn't come to the door, I got a little louder. Kung hindi pa rin sila lalapit sa pintuan, lalakasan ko yung katok ko. I could see people moving in there, Hindi ba, may nakikita akong gumagalaw na so tao I got a eh. little louder. So kaya, lalakasan ko pa yung katok ko. I said, "Is there anybody in there? Can't you hear me knocking?" May tao ba dyan? Hindi nyo ba naririnig na kumakatok ako? Brother, God will get that way with you. Amen. Ang Panginoon, ang Diyos ay ganun din ang gagawin sa inyo. He's not willing for you to perish. Yes, hindi niya kayo gusto na maparang. If it takes Him tearing the door off the hinges, Kung kailangan niya na sirain yung pintuan. buddy, God deals with us sometimes in harsh manner. Minsan kailangan na nangyari yun dahil nga sa sobrang tigas ng puso. Oh, when God started dealing with King David, Pero nung ang Diyos ay nag-umpisang kumilos kay King David. that prophet of God went and pointed his finger and said, "You're the man, David." Nung yung propeta ng Panginoon lumapit kay David na ikaw, David. And that word of God made him tremble. At nung salita ng Diyos na yun ay nanginig siya. Boy, then he started praying. At doon siya nag-umpisang manalangin. Oh, and David said, "Your hand's heavy on me, oh Sabi God." niya, Diyos, mahibigat yung kamay mo sa akin You could ngayon. hear him pleading for mercy. Na nung nakagawa siya nito ng kasalanan. Kaya sabi, nung araw na yon ay humihingi siya ng kahabagan. Then his prayers, as they begin to progress in the book of Psalms, then you heard him say, "You have brought me out of a deep, dark pit." Diba? Hanggang sa pag binasa natin yung libro ng Salmo, mga awit, sinabi ni King David na, Panginoon, niligtas mo ko sa napakalalim na bangin. You see, Madilim na bangin. Jesus said, "No man will come to me unless God the Father starts knocking on that Yes, door." diba? Sabi ng Panginoon na walang sino man ang lalapit sa inyo, sa akin, hanggat hindi ang Diyos ang When kumatok God's sa inyo. hand gets heavy on you, brother, Yeah. you start praying for some relief. Amen. Kapag ang kamay ng Diyos ay bumigat sa inyo, uumpisa kayong manalangin para gumaan yun.
Makalaya kayo doon. The testimony I want to hear out of people is not that I love God. I said His love has been shed abroad in my heart. Hallelujah. Ang patotoo na gusto ko marinig sa mga tao ay hindi yung mahal ko ang Diyos, kundi ang kanyang pag-ibig ay naibuhos sa aking puso. Then He constrains us from worldliness by His love. Amen. At sa pamamagitan nun ay tayo ay maging iba na sa sanlibutan. You want to be faithful to His love, At dahil gusto na nating maging tapat sa kanyang pag-ibig. who loved us and gave Himself for Amen. us. Na inibig tayo at ibinigay yung kanyang sarili sa atin. You see, Apostle Paul said, the life I now live, I live by His faith. Amen. Sabi ni Apostol Pablo, yung buhay ngayon na meron ako ay pinapamuhay ko sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. He didn't say I live by faith. Innocent. He said I live by His faith. Diba? Hindi niya sinasabi na, sabi niya ay ako'y namumuhay sa pamamagitan ng kanyang He pananampalataya. said, Him that loved me and gave His life to Amen. me and then give His love to me. Amen. Siya na namatay para sa akin, ibinigay niya yung kanyang pag-ibig sa akin. So that was my word for the people Okay, today. yun yung aking salita para sa mga tao. Doctor, pray ka na. Wala ka sasabihin. Ikaw lang. Lahat tayo ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos. Ang aming desire sa aming mga puso, ang desire ko sa pusong ito, sa oras na ito, at nawa yan din ang ating pakamithiin, Amen. na lalo nating makilala ang Diyos, na lalo tayong makilala ng Diyos kung sino tayo, at ang pag-ibig niya lamang ang siyang ating maging buhay, dahil walang-wala po tayo. At magiging magpakumbaba tayo na aminin natin na kailangan natin siya. Kailangan natin ang buhay na Diyos na siyang patuloy at patuloy na magtagumpay sa mga buhay na to. Maraming salamat sa kanyang salita. Maraming salamat sa kanyang lingkod. Maraming salamat sa sakripisyo ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ay nagsasabi lamang na kung ano yung ating napakinggan ay ating gagawin. Hindi lamang natin ito pakinggan, bagkus gawin natin ito. Dahil ang gumagawa sa kanyang napapakinggan ay yun ang buhay ni Jesus. Kagaya ng ating Panginoong Jesus, ginawa niya ang kaligtasan para sa atin. Kung hindi tayo maniwala at hindi tayo umaayon doon sa ginawa niya, patuloy at patuloy tayong lost, patuloy tayong ligaw sa mundong ito na puno ng kadiliman. So maraming salamat sa buhay na yan. Salamat sa liwanag na yan. Mga kapatid, purihin ang Panginoong Hesus. Sa Kanya lamang ang papuri, pagdakila at pagsamba. Maraming salamat. Amen. Amen.